Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. This video is a follow-up to my previous discussion on the one-year bar rule under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution. Kung napanood nyo na ang naunang video, naipaliwanag na natin na ayon sa batas, ang impeachment proceedings ay hindi nagsisimula sa simpleng pag-file ng impeachment complaint. The mere filing of an impeachment complaint is not enough. It is the referral of the complaint to the proper committee, usually the House Committee on Justice, that marks the initiation or start of impeachment proceedings. At doon nagsisimula ang pagbilang ng one-year bar. Ano nga ba ang importansya ng one-year bar rule? Ang one-year bar rule ay ginawa para maiwasan ang pang-aabuso sa impeachment process at para protektahan ang mga public officials laban sa sunod-sunod o paulit-ulit na reklamo sa loob ng isang taon. The idea is to promote stability in government para makapagtrabaho ang isang opisyal nang hindi palaging iniimbestigahan o ginugulo ng politika. Once na ma-initiate ang isang impeachment proceeding, meaning na-file at na-refer na sa tamang komite, bawal na mag-umpisa ng panibagong impeachment case laban sa parehong opisyal for a period of 1 year. Sa madaling sabi, this rule promotes fairness, preserves the integrity of the process, and prevents impeachment from being used as a political weapon. So now, in this follow-up video, I want to take it a step further. We will assess the validity of the fourth impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte, at kung ito ba ay pasok o labag sa one-year bar rule ng ating saligang batas. Let me be clear. I am for the conduct of an impeachment trial. I am of the belief na mahalaga na maipresenta ng prosecution ang kanilang ebidensya. At si VP Sara bilang respondent must also be given the full opportunity to be heard. Pero kahit ganito ang aking paniniwala, we must also recognize that the Constitution is not optional. It is binding. At hindi lang ang Senate ang may obligasyong sundin ito. The House of Representatives, which has the exclusive power to initiate impeachment proceedings, must also comply with the rules laid down by the Constitution. In my view, the House of Representatives failed to comply with the constitutional procedure. Yes, 3 verified impeachment complaints were filed as early as December of 2024. Pero kahit na-file na sila, hindi naman sila na-refer sa House Committee on Justice at dito nagkakatalo. Under the Constitution and the Supreme Court's ruling in Francisco versus House of Representatives, initiation requires both filing and referral. Hindi sapat na na-file lang. Referral is not a technicality, it is a constitutional requirement. Ang hindi pag-refer sa committee means hindi pa nagsisimula ang impeachment proceeding at hindi pa nagsisimulang umandar ang one-year bar. Because of this situation, mukhang naantala o sinadyang i-delay ang referral at iyan ang root ng legal controversy natin ngayon. Ano ba ang sabi ng Article 11, Section 3, Paragraph 2? A verified complaint for impeachment may be filed and shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Hindi po ito optional. Mandatory ito. Pero sa kaso ng unang 3 impeachment complaints, walang calendaring at walang referral. Now, dahil hindi na-refer sa Committee on Justice ang first 3 impeachment complaints, that paved the way for the fourth complaint, filed in February of this year and endorsed by 215 House members. And under Paragraph 3 of the same constitutional provision, kapag may endorsement ng at least 1/3 ng House, the complaint is automatically initiated and can be transmitted directly to the Senate. Ito ang naging articles of impeachment laban kay VP Sara. Pero kung nasunod lang sana ang proseso sa Constitution, ang unang complaint, not the fourth, ang dapat kinonsidera ng committee. Under Article 11, Section 3, Paragraphs 2 and 3 of the Constitution, once ma-refer ang unang verified complaint sa House Committee on Justice, the committee is given 60 session days to conduct hearings and submit its report. Pagkatapos nito, buboto ang buong House kung aaprubahan ba ang articles of impeachment o hindi.
At kung na-initiate na sana ang first complaint, lahat ng sumunod, second, third, pati ang ikaapat ay barred na for 1 year pursuant to the 1-year bar rule. Now, itong pag-freeze o hindi pag-refer ng unang 3 impeachment complaints ang nagdulot ng kontrobersya. Valid pa ba ang ikaapat na impeachment complaint? Dahil dito, noong February 18, naghain ng petition for certiorari and prohibition ang mga abogado ni VP Sara before the Supreme Court na kumukontra sa validity ng ikaapat na impeachment complaint. Kabilang sa mga hiniling sa petition ang issuance ng Temporary Restraining Order or TRO para pigilan ang trial sa Senate, subalit walang TRO na naibigay. Now, if the Supreme Court eventually rules that the fourth impeachment complaint is constitutionally invalid dahil nga sa paglabag sa 1-year bar rule, then the Senate, sitting as an impeachment court, will have no other option but to dismiss the articles of impeachment. In short, mawawala ang bisa ng complaint at hindi na matutuloy ang impeachment trial. The entire process stops there. No trial, no presentation of evidence, no chance for the parties to be heard. At dito po ako napapaisip, could this be the real reason why the Senate returned the articles of impeachment to the House? Hindi lang ba ito simpleng delay? Baka naman it's a deliberate move to give the Supreme Court time to resolve the constitutional issue. If that is the case, then this isn't just about timing. It could be a strategic step to uphold the rule of law, respect the process of judicial review, and preserve the constitutional balance between the branches of government. Sa mga susunod na araw, we will see how this will unfold. Abangan ang magiging desisyon ng Supreme Court. At tandaan, ang impeachment ay hindi lang po political process. It is also a constitutional one. And in a constitutional democracy, rules must be followed, not just by the Senate, but also by the House. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Maraming salamat po.